Dr. Grace Carol P. Beltran, your dermatologist, dermatologic and aesthetic surgeon, your genetologist, and your obesity resource person. Ang mga susunod po nating topic ay tungkol sa mga hindi lang isa, sa most common na pinakamakati na sakit sa balat. At ang nangunguna po dito ay itong tinatawag nating prurigo nodularis. Actually, I discussed prurigo nodularis even before na. Pero recently kasi nagkaroon ako ng pasyente na talagang sobra niyang napabayaan ng kanyang balat. Kaya bukod sa bukol-bukol, natuklap na, may mga tuklap lahat yung kanyang prurigo nodularis. So, kunyari may mga 1,000 prurigo nodularis yung natuklap na yun at halos lahat nagsusugat na. Kaya partially infected na rin yung kanyang skin at meron na siyang findings sa CBC niya na meron talaga siyang bacterial infection. Anyway, ang prurigo nodularis can occur in patients with diabetes, chronic kidney disease, cancer, at saka yung may mga gamot na iniinom, may HIV, may hepatitis, may mga mental conditions like depression, at saka may mga iba pang sakit sa loob ng katawan. Ngayon, ang prurigo ay kaya to nangangapal yung balat dahil sa kakakamot ng pasyente. At ito na nga yung halimbawa ng pasyente na talaga naman pong Diyos ko, nagkamot ng sobrang pagkakamot talaga. Kaya ang ginawa ko agad dito, dahil sobrang dami na at saka sobrang malalaki na, ako ay nagbigay sa kanya ng mga gamot na ipapahid niya, and also I treated her with injectables, no? And then I also plan to give her a JAK inhibitor, which would probably control the recurrence of the prurigo nodularis. Kasi pag paulit-ulit to, kahit anong gawin mo dito, kahit pahiram mo ng pahiram, injection mo na injection, babalik pa rin. Kaya we need a certain medication to bring about the halting or the stopping of all the recurrence of the lesions. At ito ay nangyayari lamang sa isang tao na nagkukutkot, nagkakamot ng sobra-sobra ng grabe sa kanyang balat dahil sa sobrang kate ng sakit na ito. Kaya dapat po kapag kayo ay nagkakaroon ng mga ganito na bukol-bukol na umiitim, na matambok, na matigas, kailangan po nagko-consult na kayo para hindi na dumami ng kagaya ng sa pasyente ko na ito. Dahil kapag madami na, you can be prone to sepsis, no? You can be prone to bacterial infections and other complications dahil nga sa uka-uka na yung skin barrier mo, wala nang cover, natuklap na lahat yung mga balat, kaya you are more predisposed to other infections and other complications like ulceration and scar formation. So, if you have any more questions about my topic today, please call my numbers and please like and share my account.